Magandang araw po sa ating lahat at sa mga makakapanood dito. Gusto ko po ulit honor ang ating Panginoon at sa Kristo Jesus Christ. Hindi ko po pinagyayabang na nag-start na po ako magbasa ng banal na salita ng Diyos sa Bible. And then, hindi ko rin naman po itatanggi na may natututunan po ako. At pakiramdam ko ay through Bible, pinakausap ako ni God at may tinuturo siya sa akin ng mga bagay na dapat iwas ko sa aking pag-iisip, sa aking pagsasalita, at sa aking mga gawa. I can say naman na sa pamumuhay ko mula nang binaksan ko itong Bible na to, unti-unti nang nagkakaroon ng changes sa way kung paano ako mabuhay. For example, hindi na ako kagaya dati na, alam mo yung anger management ko, pag nainit ako, basta hindi ko awayin yung asawa ko, or sisihin ko kung sino, magmumura ako, pag bibisita ko yung mga anak ko, i-focus ko lahat. Sobrang ang sama-sama ng pag naiisip yung ganong style ng pamumuhay, parang, alam mo na, pinapasok naman din yung sarili. Until dumating ako sa ganitong point, continuation ko, isa yun sa nabari, medyo nakukontrol ko yung anger management ko. Tapos nagiging, ganito pala yun, kapag nasa-start ka ng mag-date kay God, parang, nagiging mahina na ako magsalita, tapos, parang gusto ko lagi akong humble, ayoko na, takot na ako magkamali. So, yung i-share ko ngayong araw is tungkol sa amin na husband ko kahapon. So, since wala pa nga akong work, hindi pa ako nagtatrabaho kasi resign ako sa previous job ko. Pero I'm planning na magtrabaho pa rin. Kaya lang, hinihintay ko pa yung civil service and all. Kasi nga, plan ko mag-apply sa government. Kaya, for a while, muna ako, sa bahay lang talaga muna. And ito rin yung way ko para ang tawag ko, medyo unti-unti yung matanggap yung pagkawala ng anak ko. Na patuloy ko pa rin pinagdadasal ko na tulungan niya ako yung matanggap na wala na talaga yung anak ko. Pagkatiwala ko na lang sa kanya na masaya na ang anak ko at hindi mo naghihirap sabihin niya. So, ganun nga. Everyday, wala akong work, syempre. And then, hindi ko pwedeng sabihin na hobby or palipas oras. Kasi, Bible yan eh. Hindi pwedeng sabihin na, hobby kong mag-read ng Bible. Parang, hindi mo pwedeng sabihin hobby. Hindi mo yung pwedeng sabihin palipas oras. Sasabihin ko na lang, nasa process ako, mula nung namatay si Minnie, dumating ako sa ganitong process, na hinahanap ko si God, desperate ako na makausap sa, desperate ako na gabayan niya ako everyday, desperate ako na liwanagin niya kung anong nasa kaisipan ko, bigyan niya ako ng panibagong pag-asa, desperate ako na tulungan niya ako mabuhay ayon sa kagustuhan niya at ayon sa 10 Commandments. Yesterday, nagbabasa ako ng Bible, yung asawa ko naman rin siya, wala din siyang work kasi holiday. For some reason, parang nabanggit niya sa akin habang nagbabasa ako ng Bible. Kasi may ugali ako na pag nagbabasa ako ng Bible, alam mo yun, may urge ako na pag yung parang may learning ako or may gusto akong i-share sa asawa ko na alam ko na possible din na may matutunan siya sa salita ng Diyos, i-sinishare ko talaga sa kanya, hindi ako makatiis. So parang, ayun na nga, naging parang nag-share ako ng words ng salita ng gospel ni God kasi nasa New Testament na ako nagbabasa ngayon. And then parang bigla niyang nabanggit sa akin na sabi ko kasi, mahal ko, parang parang ang sarap-sarap sa feeling every time na nagbabasa ako ng Bible. Parang yung sitwasyon ko ngayon na parang may peace ako. Kasi which is, yun naman talaga yung nararamdaman ko. May peace ako
everyday na pamumuhay ko, unlike before na worry doon, worry dito, yung napupuyat ako dahil sa ka-worry, nasa wala nangyari sa worry ko. Kahit may pera naman ako, worry pa din ako. Ngayon, wala akong pera, pero, alam mo yun, yung, sabi ko sa asawa ko, bakit, parang ang saya-saya ako pag si God yung pinag-uusapan, parang may urge ako na gusto mo i-share sa lahat, sa possible na pwede kong i-share. Hanggang sa may sinagot siya, may nireply siya sa akin na, sabi niya sa akin, mahal ko na ganun siya. Parang naiintindihan naman daw niya. Pero, ang sabi niya, pero hindi naman pwede na ganyan ka lang ng ganyan. Ganun yung dating sa akin nung sinabi niya. Sabi ko, tapos nagbabasa ako, napastop ako mag-read. Kasi sabi ko, ang unang pumasok sa akin, parang, alam niyo, nagkaroon agad ako ng judgment na, sabi ko, wait lang, hindi pwede na pabasa-basa lang ako na ganito. Sabi ko, anong sinabi mo lang? Nilalang mo yung pagbabasa ng Bible, which is, hindi naman niya intention na ilang lang yung nagbabasa ako ng Bible. Parang, alam mo yun, yung sinabi niyang yun, medyo, doon ako nag-start na parang sorry okay, sabi ko, i-stop ko na muna yung pagbabasa ng Bible kasi hindi ko makontrol yung emotion ko that time. Sinabi ko na yung Bible. Tapos hanggang sa yun, umano hanggang sa nagtatalo na kami, tumataas na din yung boses niya. Basta the more na nagre-respond ako, nag-explain sa kanya, tumataas yung boses niya. Tapos, ayun, medyo natagal lang, baka may isang oras din na ang lakas ng boses niya. Sabi niya, hindi naman sa na pinagbabawalan kita magbasa ng Bible or something, ganyan. Sabi ko, hindi mo naman kasi kailangan i-remind sa akin na kailangan kong magtrabaho kasi hindi ko gusto na pamigat lang ako at never kong pinangarap na iasa yung sarili ko sa ibang tao. Or sa kahit sa kanya. Kasi sanay ako na independent ako, na ako yung tumutulong sa family ko or kung kanino. Kahit sa kanya, nung bago pa lang kami, ayoko nang nililibre niya ako, yung parang ako pa yung nililibre. Pero hindi ito para itong bat yung mga ganun. So parang, nagkagulo-gulo na. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, bakit ganito? Parang, kanina lang, saka nung mga nakaraang araw, for the month of July, na start ako, nagbabasa ako ng Bible, yung peace na naramdaman ko nung mga panahon na yun, parang biglang lumagabag. Sabi ko, bakit ganito? Isang maliit lang na salita na narinig ko sa'yo. Sabi ko, yung pakiramdam na lumulutang na ako paangat na ganyan. Tapos, nung narinig ko yung salita, parang bigla akong nilagapak na ganyan. Tapos hanggang sa umiiyak na ako, hanggang sa naalala ko na naman yung anak kong namatay. Alam mo yung parang balikan lahat sa akin yung mga masasakit na nangyari sa akin. Parang, sabi ko, sobrang makasalanan ba ako para mangyari lahat ng mga ganito? Deserve ko ba talaga to na, ayun hanggang sa dumating naman sa point na nag-sorry din siya. Tapos sabi ko, wait lang, wag mo muna akong kausapin. Parang, tapos pinapalapit niya ako sa kanya, hindi ako lumalapit. Kasi nga, iniisip ko bakit ganito. Natatakot ako sa sarili ko. Sabi ko, parang wait lang, parang yung peace, yung presence ni God, parang yung spirit, yung Holy Spirit, parang lumayo sa akin, parang iba yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko, sandali lang. Tapos sabi niya, ano bang ginagawa mo pag nagkakaganyan ka? Tapos naisip ko, nagpipray ako. Parang instead na mag-react ako na nawalan ako ng peace, ganyan. So ang ginawa ko, kahit masama pa rin yung loob ko na parang mas gusto kong magpakalunod sa worries, sa pressure, pinilit ko mag-pray. Sabi ko, yun, nag-pray ako kay God na ibalik sa akin yung peace, na yung urge ko, kasi nabanggit ko rin na, ay hindi na nga rin ako mag-share ng mga experience ko or encounter ko, learnings ko kay God, yung mga Bible verses. Parang sabi ko, kasi alam ko maraming naiinis or nawiwilduhan sa akin, bakit puro share ako na ganyan. Ganun yung sinabi ko sa kanya, sabi ko, tsaka pag magbabasa ako ng Bible, pag may gusto akong i-share sa'yo na na parang sobrang na-move ako ng Bible verse na parang kinumunikita ako na God, hindi ko na rin sasabihin sa'yo. Nabanggit ko pa rin yun sa kanya. Sabi ko, baka parang ako yung tinanim ko na kamatis. Yung parang baka hindi na ako mag-grow spiritually. Nagsalita ako sa kanya ng gano'n. Kasi nga, makasalanan talaga ako, sabi ko. So, yung kasing, speaking of yung tomato, nung una nagtanim ako dun sa paso nung parang gabi na ano naman siya, nagbumuka. Tapos napansin ko, parang sa init ng panahon, saka ang init ko sa kwarto, parang nalalanta siya kahit anong dilig ko. So, itinanim ko siya dun sa likod ng bahay
nila nitong hobby ko. So, okay naman na sila doon. Kasi meant talaga na yung mga ganong plants is outside. Lahat naman ng plants kailangan nasa outside talaga, di ba? So, tapos hanggang sa naisip ko, parang siguro dapat kung mag-keep ako ng plants dito sa loob ng bahay is tomato na lang. Para pag lumaki siya, magkakabunga. Parang ang sarap sa feeling pipitas ka from your own plants na tinanim mo siya. So, yun, kaya nagkaroon ako ng idea na magtanim ng kamatis. And then, sabi ko nga, back dun sa sinishare ko, like, baka parang kagaya ako ng kamatis na, kasi nga, yung pinagtaniman ko, bukod sa konti yung lupa, parang mabato siya, tapos hindi siya matabang lupa, hindi siya soft na soil. Kasi parang napapansin sa mga video, pag magtatanim ka ng tomato is dapat soft yung soil, parang yung matabang lupa. Ay, yung napagtaniman ko is, siya, tawag dito, parang natutuyot siya kung hindi mo diligan agad, tapos parang may bato-bato siya. Tapos, surprisingly, di ba yung after nga nung nag-aaway kaming ganyan, hindi ko na kinontinue mag-explain or magsagot kasi nag-sorry naman na siya. Nag-pray na nga lang ako. Tapos sabi ko, yun nga, humingi ako ng sorry kay God kasi hindi talaga ako careful sa words ko eh. Kaya importante talaga kung anong ilalabas ng bibig natin. Kasi yun yung nanggagaling sa heart natin eh. So, that time talagang napangunahan ako ng ewan ko, lahat yata ng negative na emotion na ramdaman ko nung time mismo na yun. So, after ko mag-pray, Pagtingin ko sa sky, sobrang
alam mo yun, first time ko nakita yung sky ng morning na, sobrang light ng sky, yung walang mga, walang clouds na tumpok-tumpok kahit white. Basta sobrang para lang siyang dagat, nakaganyan lang. And then, sabi ko, didiligin ko yung tomato ko. Pero syempre, inuna ko pa rin na mag-play ng worship song. Kasi sabi nga, si God muna bago yung lahat. And then, nag-play ako ng music, worship song. Tinignan ko yung paso, and then, alam mo, to my surprise, yung iniisip kong imposible na kinumpare ko pa nga sa faith ko. Sabi ko, sa sobrang kasalanan ko, hindi na siguro ako mag-grow spiritually, ganyan. Siguro sa sobrang baba ng faith ko, ganyan. Parang nung time na nag-aaway kami, nabanggit ko talaga yung ganong bagay. And then, pagtingin ko dun sa paso na ganyan, meron siyang, nagkaroon siya ng sprout na ganyan. Sprout nga ba daw? Ganyan, tumubo na yung tomato. Merong, alam yung, hindi ko siya sinasabi, pero kinukompare ko kasi siya sa faith ko. Tapos kung paano ako mag-grow spiritually. So, parang dun sa nakita kong yun, parang inisip ko, nagko-communicate pala sa akin si God through these things. Yung mga kaganyang, may mga bagay na i-communicate tayo ni God sa alam natin, kumbaga, nang beyond sa understanding natin. Kagaya nung sabi ko, hindi mag-grow hindi ako mag-grow spiritually kasi nga yung faith ko is konti, tapos at the same time makasalanan ako, parang ganun, ginudge ko yung sarili ko na ganun. So kaya sabi ko, para akong yung tinanim ko na tomato na parang imposibleng mag-grow kasi nga yung soil is hindi naman siya mataba, mabato pa, tapos natutuyot pa siya minsan. So pero kahit nung time na yun, isinisip ko, kailangan pa rin siyang diligan morning and afternoon. Kung ilang days na. Tapos, to my surprise, nakita ko yung plant, yung tomato, nagkaroon na siya ng dahon. Alam yung parang sinabi sa akin ni God, nung time na yun na, nagkamali ako. Kumbaga, yung faith, yung spiritual, spiritual life mo is mag-grow siya. Basta may faith ka lang. Kahit sobrang liit ng faith mo, kapag everyday lumalapit ka kay God, yung spirit mo is mag-grow ka spiritually. Yun. So, yun. Isa yun sa feeling ko kinausap ako ni God. Tapos, eto pa, may isa pa akong pangyayari. Magkasunodan to eh. Yung speaking dun sa sky na sobrang clear, sobrang bright, walang cloud na sobrang please, kumakain ako noon, or tapos na ba akong kumain? Basta nakatitig ako sa sky na ganyan. Tapos sabi ko, may nakita ako, nag-iisa siyang ibon, na parang, syempre, palibasa mataas, at saka malayo. Ang liit nung tingin ko, sabi ko, may ibon. Akala ko yung mga normal lang na ibon na Sabi ko, bakit kaya yung ibon na yun ay super taas, pero hindi siya maganon yung lipad niya. Hindi siya yung, di ba ang ibon, maganon yan ganyan, parang every seconds na ganun sila, or every 2 seconds.
kinausap na naman ako ni God na parang yun yung yes or no niya. Hindi ako nag-a-ask ng sign kasi parang nabasa ko sa Bible na hindi siya proper na mag-ask ka ng sign kay God or something. Pero gusto kong makausap si God, pero yun yung way niya para makausap niya ako. Sobrang saya ko, parang yes or no lang. Hindi ko siya na-record kasi nawala bigla. Pero, di ba, that's impossible kasi may mga, ang lawak naman nun, eagle yun, so ba't nawala agad? Yun yung pinagkatakot, sobrang parang mystery, parang bakit nawala bigla? Tapos kasi yung huling eksena na pinanood ko siya is tumaas siya ng tumaas, nag-ascend siya ng nag-ascend papunta sa pinakamataas. So, parang sabi ko may something eh. Pag ganun, paikot-ikot lang siya as in circular motion na ang liit ng area. Di ba, usually kasi pag nakakita ako before ng eagle, diretso yung lipad nila straight lang. Yung time yun, pag ganun-ganun siya. And nagkaroon kasi ako ng, hindi ko din akong dream or something na may nakita akong malaki ding ibon na golden siya. Tapos, kung paano yung lipad ng eagle na yun, nung hindi ko alam kung vision ba yun or dream kasi hindi naman ako tulog. Nakapikit lang yung mata ko, parang may nag-portray sa akin na gano'n. Yung eagle is, yung before ko makita yung eagle na tong ngayong araw. Yung eagle na yun, nung nakapikit ako na nakita ko is, malaking eagle siya na parang golden, kahit medyo dark yung ulap nun is, kitang-kita mo na talagang nasi-shine siya. Tapos yung lipad niya at kung paano siya umiikot, same lang din nung nakita ko kanina na na eagle. So, talagang praise God kasi pag hinahanap mo siya, pag gusto mo siyang makausap, nandyan lang siya. Kaya sana sobrang saya ko ngayon. Kaya ako to sinishare yung video na to is gusto kong i-honor si God. Gusto kong hindi para iparating kung kanino na, parang hindi ko isipin na, special ako, kinakausap ako ni God, nagpapakita sa akin si God. Pero, syempre, tayong lahat naman is special tayo pagdating kay God. The more na magpuput tayo ng trust at yung faith, buong puso, buong buhay natin, buong lakas tayo magtitiwala sa Kanya at magsasamba sa Kanya, andyan lang siya. Kung gusto natin siyang kausapin, andyan lang siya. Yun lang yung masishare ko sa inyo guys. Importante na magda-dive kayo sa faith nyo. Hindi ko naman kayo din-judge or kino-condemn. Yung prayer schedule nyo, church schedule nyo, sana hindi hanggang dun lang kayo umiikot. Sobrang ini-encourage ko kayo guys na magbasa ng Bible. Pero before kayo magbasa, humingi kayo ng guide ni God. Bigyan kayo ng wisdom para ito yung palagi kong dinadasal, isi-share ko sa inyo kasi alam kong nakakatulong sa akin. I-pray nyo na pag before nyo buksan yung Bible, pag-pray kayo na bigyan kayo ni God ng wisdom, bigyan kayo ng kaalaman, ng matinding pangunawa para tumimo sa inyong puso at isipan kung ano yung salita niya. Kakausapin kasi kayo ni God through His Word. Yun lang guys, sobrang haba na yata ng video ko. Tsaka ito pala ha, gusto ko lang mag-share din. Alam mo nung una, iniisip ko is, kailangan pag mag-video ako, syempre nag-vlog ako, kailangan alam mo yung planchado lahat, maganda yung background, maganda yung itsura, naka-lipstick or naka-makeup, may mga filter or something para attracted ka tingnan. Pero, alam mo yun, dito kasi sa ginagawa ko is, hindi naman ako para mang-please ng tao. At lalong hindi ko intention mang-judge ng ibang tao sa faith nila, ayoko silang i-condemn, kasi si God lang yung nakakaalam. Basta, ang ini-encourage ko lang kayo, guys, na magbasa kayo ng Bible. Kahit busy kayo, kaya may isang araw, sabi nga yung Sabbath day, keep it holy. Bigyan nyo ng time si God sa Sunday, Saturday, basta yung off nyo, yung day off nyo. Hindi tayo papabayaan ni God. Basta wag lang tayo maging greedy, wag masyadong ambitious. Basta every decision, every day, laging si God yung i-consult nyo. Yun lang guys, sana matuwa din kayo para sa akin sa nangyari. At sana ma-inspire din kayo at ma-encourage ko na hanapin nyo si God sa buhay nyo. Kasi yung peace na mararamdaman nyo, hindi pa naman ako totally at peace or something, pero yung peace, unti-unti ko na siyang nararamdaman. Na parang, hindi siya peace dahil, may pagkain ako bukas, marami akong pera. Hindi siya yung ganong peace eh. Basta, hindi mo siya,
peace siya na beyond words. Parang hindi mo siya ma-explain na peace. Tapos yung pagka sobrang-sobra na gusto mong i-share, i-honor si God, may energy sa'yo na lalabas na, ay, hindi pwedeng sarili ko lang to, i-share ko to. May ganun akong feeling. Sabi ko, lagi ko lang na pinipray na, kung may mali akong salita, may mali akong iniisip, may mali akong ginagawa, gusto kong i-reveal ni God sa akin kung ano yung mga yun. Yun. Basta lagi akong open, lagi akong humble, never tayo magmamataas, or porket, ay, nagbabasa ako ng Bible, alam ko na yung mga ganyan. No. Isipin mo palagi na ikaw ay isang batang maliit, na parang kulang na kulang yung informations mo. Ganun mo dapat i-humble yung sarili mo. Especially when it comes to reading the Bible, the belief, the faith, pagtungkol na kay God, ganun mo dapat i-humble yung sarili mo. Hindi yung, ako minsan ko sabi, okay, parang nagkakaroon ako ng sariling translation sa mind ko, kung ano yung nabasa ko. Hindi dapat yun. Dapat si God yung magre-reveal sa sarili mong mind kung ano talaga yung meaning or translation ng kanyang mga salita na yun, ng mga banal niyang salita. Reminder lang po, 10 Commandments, major sins yan, na dapat totally talikuran na natin. Every day, nagkakasala pa rin tayo, kasi nga human. Yung the way we think, maliit man na bagay, konting init, konting inggit, konting selos, lahat ng negative, konting worry, konting takot, lahat yan bad. Ihingi mo yan ng forgiveness kay God. Kasi hindi yan ang pinoportray ni God sa atin. Lahat yan sa enemy. I-deceive tayo ng enemy sa kahit anong paraan. Kasi nga, ayaw niyang, kumbaga nanghihindaramay siya kasi alam niya na pag pinarusahan na lahat, hindi na siya free. Pag dumating na yung second coming ni Jesus Christ, itatapon na siya sa lawa ng apoy at gusto niya marami siyang kasama doon. Diba? So, yun lang yun guys. At sana pa i-take nyo lang as reminder. Ito is encouragement lang na lumapit tayo kay God. Yun lang po. God bless sa ating lahat.